Obet Torion, abogado po, official spokesperson ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Karong gabi una, lisod ang akong trabaho. Tungod kay ngano, nakakita kamo sa TV, nakakita kamo sa Facebook, ang mga poster in town sa kuwang pinalangga nga Pastor Apollo C. Kibuloy, ginatanggal, ginayaga-yagaan, ginasultian nga siya kuno rapist. Apa nakita ninyo kung unsa siya gihigugma sa atong pinalanggang Rodrigo Duterte. Mga kaigsuunan ko diri sa Zamboanga, Sibugay, I hope you will give me your ears for just 10 minutes or even 5 minutes. Kinsa si Pastor Apollo C. Kibuloy? Nakita ninyo si Pastor Apollo C. Kibuloy, anak sa kahirapan. Anak po siya ng kahirapan. Gikan siya sa kalisod. Apan sa iyahang pagtuo sa labaw nga amahan, sa iyahang pagpaningkamot, nahimo siyang iskolar, nahimo siyang ministro, nakatukod siya og iyahang religious organization ug karon present sa 2,000 cities ug 200 countries in the whole world. Mauna si Pastor Apollo C. Kibuloy. Siya po ang founder sa nagkalain-lain nga mga organisasyon. Siya ang founder sa SMNI. Siya ang founder sa akuang law school sa amuang eskwelahan, Jose Maria College. Daghan siya mga scholar. Gani 70% sa among eskwelahan, scholar niya tanan. 505,000 ang among estudyante. Hunahunaan na lang kung pila ang gipa-eskwela ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa pagpaninguha niya, nagkaroon siya ng pangalan, nagkaroon siya ng katanyagan, naging kaibigan niya ang ating pinakamamahal, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Noong nagsisimula pa lamang po ang ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, sino po ang sumusuporta sa kanya? Si Pastor Apollo C. Kibuloy. Nung tumakbo siya from Vice Mayor, Mayor, tumakbo siyang Congressman, tumakbo siyang Presidente, at naging Presidente, at ngayon ay tumutulong pa rin kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang tao na yan, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Loyal siya na kaibigan. Kaya nga po sa kanyang katanyagan, kaya nga po alam ng kalaban na meron siyang kaya sa buhay. Siya po ang inuna. Kasi kung unahin siya, anong mangyayari? Titigil daw ang SMNI. Sasaraduhin daw ang kanyang pera. Kaya nga po, maski ano na lang kaso i-file sa kanya, pero isa lang po ang nag-file sa kanya. Diretsahan na tayo. Sabi nila, rapist daw si Pastor. Yan ang atake nila. Pero mga kaibigan ko dito sa Zamboanga, Sibugay, yung loan complainant na yan, kailan daw ni-rape? Ni-rape daw siya 2014. Kailan po siya nagkaroon ng cyber libel warrant po? 2018. Umalis po siya sa Kingdom 2016. Yet, nag-file po ng kaso 2019. Ito lang po ang rape case po, mga kaibigan, diretsahan tayo para mawala na po yang inyong mga doubts kay Pastor Apollo C. Kibuloy. May rape ba na maski pante? Wala. May rape ba na maski police report? Wala. May rape ba na matip medical certificate? Wala. May rape ba na pati SMNI ipasara? Mga radyo, TV nga ipasara? Rape ba yan, mga kaibigan? May rape ba na ang kanyang mga affiliated companies, lahat po ng kanilang pondo po, frozen? Anong kinalaman ng kanyang mga kumpanya doon sa kaso daw na rape? Kaya nga, mga kaibigan, diritsahan na po tayo. Wala po itong ibig sabihin kung hindi politika, mga kaibigan. Ang nangyari ni Pastor Apollo C. Kibuloy ngayon, nandoon
sa Pasig City Jail. Ang atin pong pinakamamahal na former president, preso din. Magkakaibigan talaga sila. Di ba? Napreso una si Pastor Apollo Sikibuloy, napreso din yung kaibigan niya. Ngunit, ang bottom line po nito is not the truth, is not about any case, but it is about rotten politics. Yan po ang katotohanan nito, aking mga kaibigan. Kaya nga po, ngayong gabi, ako po ay kumakausap sa inyo. Please, give him the benefit of the doubt. Please, bigyan niyo siya ng karapatan na magsilbi sa inyo. Kasi diretsahan na po kung si Presidente Rodrigo Roa Duterte ay may tiwala sa kanya. Ang ibig sabihin niyan, tayong Pilipino ay dapat magtiwala rin sa kanya. Di ba po ba tama? Kaya nga po, nung unang impeachment complaint, ako po ay dekano ng law school. Matagal na po ako abogado, maski medyo bata pa ako tingnan. Nung inimpeach po si Vice President Sara Duterte, anong sabi ni Pastor? Ang sabi ni Pastor, kasi siya ay loyal na kaibigan. Attorney, Dean, gawain mo anong magawa mo para ating madipinsahan si Vice President Sara Duterte. Sino ang unang nag-file ng kaso ng certiorari? Ako po, si Attorney Martin Delgra, pero sino po ang nag-utos sa akin? Si Pastor Apollo Sikibuloy. Yung nangyari ngayon ng ating pinakamamahal na former President Rodrigo Roa Duterte. Alam mo anong nangyari nun? It was March 9. Sabado pa po, nandun ako sa Hong Kong because I am the representative nga ni Pastor Apollo Sikibuloy. Pagkagabi, habang nasa Hong Kong po kami, nakatanggap po ako ng tawag ng ating mahal din na magiting na senador, si Senador De La Rosa, Senador Bato de la Rosa. Matagal na po, bata pa ako, kilala ko na po si Senador Bato de la Rosa. Kasi po, pareho kaming taga Davao del Sur. Ako rin po ang abogado niya. Sabi niya sa akin, Bet, naanami warrant, kailangan na tayo mag-file ng certiorari. Sabi ko sa kanya, walang problema. Ipaalam mo kina Presidente Duterte. Tinawagan ko si ES, alam din na pala nila na meron ng warrant of arrest. Pagka linggo po, nakita po ninyo dito, kasama po kami ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, alam na niya na may warrant of arrest. Sinabihan ng mga kaibigan nating mga abogado, nandito nga din si Attorney Vic Rodriguez. Sila ES nagsabi sa kanya, President, huwag ka na munang umuwi dito, ka na lang muna sa Hong Kong. Pero alam nyo ang ating presidente. Ang ginawa niya, nagpabili pa ng ticket kasi sabi niya, ano ikatakot ko? Wala naman akong kasalanan. Harapin ko, harapin. Yan po ang sabi niya. Pagkagabi po, nung pabalik na kami, kasama po kami ni Kuya Ipe Salvador. Tumawag po yung best friend ko. Alam mo sino yung best friend ko? Alam nyo, kita ninyo kung nasundan ninyo yung KOJC, si General Nicolas Torre. Kami kasi palagi naghaharapan noong 16-day siege. Oh. Sabi niya sa akin, Attorney, ipasurrender mo na yung kliyente mo. Ipasurrender. Magharap kami doon sa tube, samahin kita, at para wala ng gulo, ipasurrender mo na. Sabi ko naman, ikaw naman, General, alam ko na trabaho mo yan. Pero let us give President Duterte his due. He has served our country well. At the very least, bigyan mo ako ng kopya ng warrant of arrest para naman meron siyang legal remedies under the law. Alam mo anong reaksyon ni General Torre? O sige, bigyan kita ng warrant of arrest, kopya, alas 12 to alauna. Yun po ang sabi niya. Pero, dumating na lang ako sa
Manila, 1:30 in the morning, wala pong nangyari. Hindi niya ako binigyan, hindi na rin ako tinawagan. Kaya nga po, the next day, alam na ninyo, nakita na po ninyo, nag-abot po kami ni Atty. Vic Rodriguez doon sa Terminal 3. Hindi kami makapasok, nakauna sila Atty. Martin, kami nandun sa labas. We tried to go inside, pero hindi kami nakapasok. Ang ginawa namin ni Kuya Ipe at ni Atty. Vic Rodriguez, pinailalize namin yung certiorari petition at sa tulong po nila, alam nyo ba, sinong nagbayad pa ng filing fee? Kasi wala pala akong pera, 4,000 lang yung filing fee, yung pera ko. Si Ipe Salvador po ang nagbayad nun. Ang nagtulong sa akin, si Atty. Vic Rodriguez po. Kaya nakaabot. But the rest is history. Pero sino po ang nag-utos, nag-request sa akin para gawain yun? Si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan po ang characteristics po ni Pastor Apollo C. Kibuloy. He is a loyal friend and he will stick with you no matter what and under what circumstances. Kaya nga po mga kaibigan, in these times, crucial times in our Philippine history, where our future is at a precipice, gikinahanglan nato nga atong pilion ang mga taong loyal kay Tatay Digong, dili ba sa Buanga Sibugay? Ang mga tao nga dili mutalikod kung magkalisod na. Ang ako yung perfect example niya na si Pastor Apollo C. Kibuloy ug ang iyang mga kauban dinhi sa PDP laban. Isa na lang kapunto. Attorney, sige, wala giday sala day si attorney si Pastor Apollo C. Kibuloy. Let's give him a chance. Unsa man po iyang himuon dito Senado? Alam mo, mga kaibigan, si Pastor Apollo C. Kibuloy, may Exhibit A na. Wala pa siya na senador. Tanawa ang KOJC kung unsa niya pagpa-improve ang KOJC. It is the fastest growing religious congregation in the whole world. So kung sa ato pa, kung ingana sila karon, then we, ako dili ko niya miyembro, kaya ako sa ka-Muslim, should respect it. And we should give due recognition. And if he is forced, napugos lang si pastor nga mudagan to run for the Senate para siya maoy boses sa tanang mga dinaog-daog karong administrasyon. Ingon ni pastor, mudagan ko, attorney, para ako maoy mahimong konsensya diha sa Senado. Nga naman, kay bisan pag unsa nga kwarta ihatag sa akuha, kung unsa pang offer sa akuha, kahibalo si akong amigo nga dili ko madala ni ana. Ing ana si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dili gyud siya musugot nga ang atong nasod will go down in history wallowing in deep and very grave corruption. Ingon niya sa akuha, ang korupsyon sa atong sosyudad, kanser na. Gikinahanglan kini nga naapog ko didto sa Senado kay para at least man lang doon ako'y mahimo sa ako ang nasod. Tugutan ba nato si Pastor Apollo C. Kibuloy nga maging main warrior against corruption sa ato ang Senado? Pwede ba na siya? Ingon niya, mag-propose ko og balaod. I will propose the creation of a truth commission. Kay naatay office of the ombudsman, pero kung imuha siyang i-analyze, wala kini mga klarong investigador pipila lamang. So sa ato pa ingon niya, this truth commission will look at all transactions of the government, see to it that all transactions are in accordance with the rules, and if there are irregularities, then file cases in court. Mauna ang plano ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ingon po niya,
iyang suportahan ang proposal po ni Attorney Vic Rodriguez. Kay tungod sa cancer na ang korupsyon, ang plunder, 50 million ang threshold, gusto niya nga iubos ang threshold sa korupsyon. Ang gusto niya, instead, diri lang sila, muragwa, nagka-agree, i-discuss pa kay Attorney Vic Rodriguez. Kaya ang proposal ni Attorney Vic Rodriguez, 1 million plunder na. Ang kay Pastor, hibaw kaunsa, gusto niya, 100,000 na, dapat makita kay kang nangawat ka, ikulong ka, i-death penalty ka. Kaya ang iyahang mensahe, tama na ang korupsyon. Let us start to work for the betterment of our country. And the best way to prove this is to send a strong message to our government officials that if they commit graft and corruption, the threshold would be very low. Ingon po niya, magpasaka siya og balaod para dili na mohadlok katong mga witnesses, iyaha kining proteksyonan. He will propose the passage of a law, ang tawag niya, Whistleblower Protection Act. Kay para kining mga witnesses, dili na mahadlok, unya protektahan sila sa gobyerno, and we can really fight corruption. Ingon po niya, he will pass a law nga himuon ng exception pati ang dollar accounts. If there are investigations, dapat i-amenda kini nga balaod nga bisan pag dollar accounts kinahanglan kini nga pwede abrihan para makita gayon kung kinsa ang nangawat. Naapod sa kasing-kasing ni Pastor, tungod kay gikan siya sa kalisod, gusto niya nga ang atuang ekonomiya mo taas, ang atuang mga kabatanunan dunay trabaho. He will propose for the amendment of Republic Act 10869. Unsa man na siya? Job Fairs Act. Kung basahon nimo na nga balaod, no, katong mga walay trabaho, pwede mo avail niya ni. Apan wala kayo ni na-implementa. O kung basahon po nimo, high school graduate lang ang maka-avail ni ini. Gusto ni Pastor, nga no high school graduate lang. Maski grade 6 o way grado, dapat maka-avail ni ini para ang mga kabatanunan, dunanay mga trabaho. Mauna ang gusto ni Pastor Apollo Sigibuloy. Gusto niya nga ang tanang mga korporasyon nga dagko, hatagan og tax credits, hatagan og mga exemption sa taxes para mohatag og mga trabaho sa atong mga kaigsuunan, mga kabatanunan, sa kabukiran o gani sa mga syudad. Mao kanang nasa kasing-kasing ni Pastor Apollo Sigibuloy. Si Pastor Apollo Sigibuloy pod usa ka mag-uuma. Gani atong COVID-19, wala pa mo kahibalo. Nga atong COVID-19, si Pastor Apollo Sigibuloy ang nangunay pinaagi sa pag-lead sa iyahang mga miyembro aron pagpatubo sa ilahang mga kaugalingong pagkaon. Ang gusto niya nga amindahan ang balaod sa Department of Agriculture. Tungod kay ngano, kinsay mga mag-uuma diri, isa kuno ang kamot. Tanawara, problema nato fertilizer. Problema nato ang ato ang mga seeds. Problema nato karon ang maintenance niya na hangtod nga mo bunga ang atong mga tinanom. Ako magsasaka po ako. Ako po ay farmer, alam ko po 'yan. Tapos pag-harvest nimo, pertinang baratuha sa presyo. Ang palay, kada harvest, mo barato. Ang gusto ni Pastor, amindahan ang Department of Agriculture Law, unya, ang gusto niya, gobyerno na ang mupalit sa inyong mga produkto. Kay para masiguro nga taas ang presyo. Gusto po niya, mga kaigsuunan, nga suportahan ang mga magsasaka, ang mga mag-uuma, by supporting also the proposal of Senator J.V. Hinlo. Pero with a twist, ang gusto niya, tanan nga mga yuta nga wala hilabti kay ang mga tag-iya, mga tapulan o dili man lang tuwa man lang gali sa abroad, i-identify kinitanan. Unyaon sa atong himuon, kinina ipahimutang pinaagi to stage managed farming.
Ang mga walay trabaho sa kabukiran, i-hire. Tapos, ang katong mga magsasakapod, mag-uma nga walay fertilizer, hatagan og suporta. Og karon ang gobyerno na maoy mo harvest, ang gobyerno na mo'y mangita og mga market sa Dubai, sa Hong Kong, sa Singapore, kay para ang atong mga mag-uuma dunay klarong kita ug ang katong uban nga walay trabaho, makatrabaho pinaagi sa stage managed farming. Kinsay nakahuna-una niini? Si Pastor Apollo C. Kibuloy. Tungod kay ang iyahang kasing-kasing, he does not need fame. He does not need wealth. Wa ba mo kahibalo? Katong nagkakaso siya sa Hawaii, gipadala ko niya dito. Kay gipasangilan nga daghan ko ng kwarta na butang sa iyang private jet. Pero party na da ito sa plano. So pagabot na ako dito sa Hawaii, doon na siya tulo ka balay dito. Pag-check na ko dito, wa gyoy isa ka balay nga naa sa iyang pangalan. At tuwa ninyo dito sa Los Angeles, naapoy mga properties dito sa KOJC. Tanawan ninyo dito, kung naabay isa ka property nga sa iyahang pangalan, kay kung naa, imuha na na. Ing-ana po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kanang property kilid sa Davao Airport, nga gusto yun kilugon. Di na kumusulti, kinsay gusto mo ilog, nakita naman ninyo ganina, Stevie. Gibangagan pa ganina during the KOJC seeds. Iskwilahan, gibangagan. Pero ang akong punto, tanawa ang mga titulo ni Ana. Kung doon na ba'y isa ka propriedad dinha, kay daghan man na, dako man na, 23 hektaryas na, 30 hektaryas na. Kung naabay, titulo diha sa pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ihatag na mo na ninyo. The point being, ladies and gentlemen, kung siya gusto og gahom, kung siya gusto og kasikat, kung siya gusto og kayamanan, sa iyaha unta ng mga pangalan, pero walay bisag isa sa iyahang pangalan. Maugani, nga ang pinalangga nga si Presidente Rodrigo Roa Duterte. More than 30 years na sila, amigo gihapon hangtod karon. Gisaligan sa atong pinalanggang Rodrigo Roa Duterte. And that is why I make an urgent and honest plea to you. Karong panahuna, gikinahanglan ta og tao nga dili mo talikod kang Tatay Digong. Kay si Vice President Sara Duterte, dunay impeachment nga umaabot. Kung dili ko magrantan og temporary restraining order sa Supreme Court, mapadayon yun ng impeachment trial. And if the impeachment trial will proceed, we need strong-willed gentlemen or women in the Senate who will stand by and stand with Vice President Sara Duterte. Maugani na nga gikinahanglan nato ang mga tao sama kang Congressman Marcoleta. Gikinahanglan nato ang mga tao nga Pastor Apollo C. Kibuloy. Gikinahanglan nato ang mga tao nga pareho ni Attorney Hinlo. Gikinahanglan nato ang mga tao, banggitang mga abogado, Attorney Vic Rodriguez. Gikinahanglan nato ang loyal, gwapo pagyod nga si Philip Salvador. Gikinahanglan nato ang usa ka doktor nga loyal usab, si Dr. Mata. Gikinahanglan nato ang banggitang abogado nga si Lambino, Attorney Raul. Gikinahanglan nato ang usa ka banggitang abogado nga si Jimmy Bundok. Mao gani na mga kaigsunan, para dili mo kalimot. Kinsay kabalo diri sa Leron Sinta? Kinsay kabalo? Ha? Wala akong nakalimutan, no? Wala, no? Okay. Dili nato kalimtan pod ang duha gyud ka loyal niya nga mga sinaligan. Si Senator Bongo
ato pong dili kalimtan ang atuang pinalanggang Senador Bato de la Rosa. Mao gani mga kaigsunan, kantahon nato ang liron-liron sinta para di ta makalimot nila. Bao ka, ingani na siya, oh. Marke, marke, batbong, hiro sa Malabon. Marke, marke, batbong, hiro sa Malabon. Ana, marke, Marcoleta. Ki, Kibuloy. Marke, marke, Bato de la Rosa. Bong, go, di ba? Marke, marke, batbong, Hinlo. Rodriguez. Marke, marke, batbong, hiro sa Salvador. Oh, di ba? Oh, marke, marke, batbong, hiro sa Malabon. Saman, Mata. Oh, Lambino. Bundok. Kantahon ko nun ako. One time lang. Kantahon na to, ha? Ready? 1, 2, go! Marke, marke, batbong, hiro sa Malabon. 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 Mayong gabi kanatong tanan. Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Bobby Torion, number 53 sa balota. Thank you and good evening. Number 53, Pastor